Ay Diyos ko po. Eh, kaya nga 'di ba nung panahon na iniimbestigahan na, nalaman niya na iniimbestigahan siya ng ICC nung panahon ng, siya ay pangulo pa. Ano ginawa niya? Baklas agad siya sa ICC. Kaya po tayo hindi na tayo konektado sa ICC. At yun din pong hindi pagkakakonekta ng Pilipinas sa ICC ang dahilan kung bakit hindi maikulong sa Pilipinas o mapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. 'Di po ba? Kasi bakit? Eh, ano sasabihin ng ICC? O iuwi na sa Pilipinas na lang po ikulong si dating Pangulong Duterte. Sasabihin lang ng ICC, eh hindi na kayo parte ng ICC eh. Hindi pwede. Anytime na tawagin namin yan, anytime na ipadala na, gustuhin namin na umpisa ay gawin yung hearing, hindi nyo na ibabalik sa amin yan. Kasi nga po, kasalanan din ng mga senador ng mga Duterte. 'Di ba? Meron pa silang nalalaman, bring him home, bring him home. O ano sabi, sasabihin ng ICC, diyan pa nga lang sa Senado ninyo, lakas na ng kapit ni Duterte eh. Tapos gusto niyo pauwiin. Tapos gusto niyo diyaan ikulong. Pagkakailangan na namin at umpisa na yung hearing, hindi niyo na ibabalik. Ayun. Kaya po walang interim release. Ang pinakawalan ho, mga kababayan, si Barabas. si Barabas. Oh, pinagpalit si Barabas kay Hesukristo at si Hesukristo ang ipinako. Gusto niyo talaga na maging kahambing? O, ipako na lang kaya si Tatay Digong sa krus. Ayun, eh baka mas lumapit pa yung katotohanan na sinasabi ni Greco Bellica na parang si Hesukristo din daw ho, no? At si dating Pangulong Duterte ay parehas lang. Wala daw due process. O, presumed guilty. Sabi dito, walang due process, presumed guilty, pinolitika ang kaso, at nilitis ng ibang bayan. Injustice na parang ginawa din kay Digong. Paano ba naman kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ipiniramdam nyo doon sa mga biktima na wala silang malalapitan sa Pilipinas, no? Kapag ka sa Pilipinas nila itinuloy ang kanilang mga reklamo, walang mangyayari. Kaya, to the rescue, ang dating senador na si Antonio Trillanes, kasama sila Father Flavi, sa ICC sila. Dumiretso. Di ba, Mark Estacador? Ganyan ang nangyari. Ano po? At ngayon, yung due process na sinasabi mong wala, nandiyan sa ICC. Kasi di ba may mga lawyer. Oh, may mga lawyer ang dating Pangulong Duterte. Yun nga lang. Mukhang palyado yung Koopman. Mukhang yung Koopman, puro lang pagpapatagal doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Biruin mo ba naman kung ano-ano yung mga sasabihin doon sa ICC? Keso daw po, hindi daw po pwedeng tumistigo yung mga walang ID. Siguro, inisip nila, yung mga biktima, galing doon sa mga laylayan ng mga Pilipino. Ang hirap pa naman makakuha ng ID sa Pilipinas. Di po ba? Hingi po ako ng ID. Oh, meron ka bang dating ID dyan para bigyan ka ng ID? Diyos ko po, Lord. Di ba? Yun yung inisip nila. Pero tinabla ho ng ICC, hindi pwede yun. No? Tingin ko, yung abogado na si Koopman, ang iniisip niya na umabot sa 2028 ang dating Pangulong Duterte nang nakapiit doon sa loob ng ICC. Bakit to? Baka para gamitin po doon sa 2028 election. Awa vote. No? Awa vote. Oh, maawa na kayo para mapauwi na natin ang dating Pangulong Duterte. Iboto nyo si Sara Duterte. Ganun lang yan. Pastor daw yata itong si Greco, pero hindi na kinilabutan na ihambing si Digong na palamura kay Chris. Kung pastor yan, abay sira ang ulo nga. Ano? Ito mga bossing, yung kay Boss Pulong. No? Naalala Boss, magandang gabi po sa inyong lahat. niyo po ito mga bossing. Akala ko bodyguard ni Boss Pulong doon sa kanyang bahay doon sa Davao. Yung pala vlogger lang. At tingin ko mga kababayan, sila lang po yung nagpapaikot at nagsasabi
na kesyo daw po may susugod, may aaresto at may warrant of arrest kay Boss Pulong doon na isa-serve doon sa bahay nila. Yung pala mga nagpapataas lang ng views, gumagawa-gawa lang ng mga istorya. Bakit ko ho nasabi mga bossing? Biruin nyo naman po. Ang sabi mga kababayan, no? Ng mga kapulisan mismo ha, doon sa Davao. Walang katotohanan, walang aarestuhin, walang warrant of arrest kay Pulong. Siguro yung kampo ni Pulong wala na pong maisip. No, kasi hindi pwedeng mamatay ho yung issue Nakaawa-awa sila at sila ay ginigipit ng gobyerno Kaya gawa sila ng bagong issue. Ano po? Wala pong katotohanan. No, sinasabi nito, may susugod na po. May mga pakinggan nyo, may susugod na po, may imbitasyon po na aarestohin or whatever, kaya daw sila magbabantay doon. Putang nang tong mga to. Baka kung sakali, sabihin natin, totoo, may warrant of arrest. Baka wala namang mga magawa ito. Baka ang gawin lang nito, magbibideo lang din po. No, kung sino yung aarestohin, pa-aresto. Kung lagyan ng 1,000, 2,000 ng mga PNP dyan, kagaya nung kay Buloyski, may magagawa kayo? Wala naman, di ba? Yung kay Buloyski, ang dami-dami pang mga KOJC na humaharang para wag maaresto si Buloyski. Ano nangyari? Ganon din. Sabi ni Tato, parehong drama yan sa bahay ni Digong. Dito po tayo ngayon sa bahay ni Congressman Pulong dito sa may Catalunan Grande. Dahil napapapalita po na may papasok po na ating mga bisita ngayon. So magbasa-basa lang po muna tayo ngayon dito. Ito po. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, bayaran na vlogger na taga Davao para lang yung Alvin na naka-assign sa Dahig, nag-spread ng fake news, taga-balita. Kaso, hindi naman tayo yung hindi naman ho tayo yung nabibiktima nila Kapwa ho nila, mga DDS, yung nabibiktima nila. Kapwa nila, DDS, yung nagmumukhang mga tanga ho. Lalaya na, Mark, pupunta dito sa channel natin. Mark, pupunta, uuwi na ang dating Pangulong Duterte. I-real talk natin. Pahiya. Lalabas ng luhaan. Di po ba? Hindi mga naaawa ito doon sa mga taga-subaybay nila at mga taga-suporta nila at taga-panood nila. Kesyo daw po, susugurin na yung bahay, nilusob na, lulusubin na. Hanggang ngayon, wala pa yung paglusob. Kaya nagagalit po. Eto, si Manong. Pakinggan nyo si Manong. Nagagalit to. Puro baliktad Si Boss Pulong, may sinasabi sa iyo, si Manong. Congressman Wala ring opisyal na pahayag Pulong Duterte. kaugnay nito. At Tuwing nila magsasalita ka, puro fake news, puro baliktad